Ano to? Nagtatakang tanong ni Kiray nang iabot ko sa kanya ang maliit na paper bag na bigay sa akin ng Charisma. Sa'yo na, ayoko niyan. Sagot ko sa kanya. Binuksan niya ito at lumaki ang mata niya. Huy, pengi! Bulalas naman ni May sabay agaw sa kanya ng isang bar ng chocolates. Ayokong kainin ang bigay ni Charisma dahil alam kong suhol niya sa akin yan para magustuhan ko siya para kay kuya. Kahit mabait pa siya sa akin, hindi ko pa rin feel na makipagkaibigan sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit basta. Sarap ah. Sino nagbigay nito? Si Kevin ba? Usisa ni Kiray na may chocolate pa sa ngipin habang nagsasalita. Nandito kami nakatambay sa tabi ng puno dahil absent ang teacher namin sa isang subject. Huwag mo na ngang itanong, kainin mo na lang. Inis na sabi ko sa kanya. Napatingin kami sa harapan nang dumaan si Kevin. Kasama niya mga kaibigan niya at itinuro ako. Na magawi ang tingin niya sa akin ay tipid lang siyang ngumiti bago nagpatuloy ang lakad. Anyari, kahapon lang abot ang tenga ng lalaking yun kakangiti sa'yo. Usisa ni May. Oo nga, hindi nga ako tinantanan kahapon hanggat hindi ko binibigay ang number mo. Sigunda naman ni Kiray. Tumawag siya sa akin kahapon kaya lang nagalit si kuya at napagsabihan siya. Ano? Sabay na bulalas nilang dalawa. Oo, kaya huwag niya na akong ireto kahit kanino. Mahirap na baka lalong magalit si kuya sa akin. Wika ko sa kanila. Kaya pala siya naghatid sa'yo kanina. Dagdag pa ni Kiray. Oo nga, sambit naman ni May. Bigla ko naalala yung lakad namin mamaya kahit na wala akong ganang kausapin si kuya. Hindi naman pwedeng didmahin ko siya gayong kami lang dalawa. Girls, maagang awas natin 'di ba? Tanong ko sa kanilang dalawa na sabay naman nilang ikinatango. Samahan niyo ako mag-mall mamaya, libre daw ni kuya. Talaga? Exciting! Natawa ako sa naging reaksyon nilang dalawa. Tingnan ko lang kung gaganahan pa si kuyang samahan kami sa ingay naming tatlo. Nang matapos kami sa subject namin, ay excited na lumabas kaming tatlo sa room namin. Kagad kami nagpunta sa parking lot. Ang gwapo talaga ng kuya mo, ang hot pa. Pulalas nilang dalawa. Sinundot ko sila ng sabay sa tagiliran kaya napangiwi silang dalawa. Ang kering nyo, mag-behave kayo. Mag-reserve tayo para mamaya. Bilin ko sa kanila at umayos naman sila. Nakangisi akong lumapit kay kuya. Diba pupunta tayo ng mall? Isasama ko sila. Itinuro ko yung dalawa sa likod ko na parang anghel at hindi marunong gumawa ng kalokohan. Tumaas ang kilay ni kuya pero sa huli ay tumago din siya. Kagad kami sumakay sa kotse. Saan niyo gustong pumunta? Masayang tanong ko sa dalawa. Nasa unahan ako katabi si kuya at nasa likod ang dalawa. Sa Quantum. Excited na sabi ni Kiray. Sa Starbucks. Swestyon naman ni May. Sige, dun tayo. Sagot ko sa kanila. Nagulat ako nang lapitan ako ni kuya at kinuha niya ang seatbelt ko para ayusin. Pinigil ko ang aking paghinga dahil malapit lang ang mukha niya sa akin. Nagbabanta niya ako tininan kaya napalunok ako pero hindi pa kami bati kaya iniinis ko muna siya. Nang makarating kami sa mall ay nauna na kaming bumaba ng kotse. Inintay namin si kuya sa entrance. Ang gagawin natin ngayon, magsaya at kumain, okay? Kausap ko sa kanila. Okay, pagsang-ayon nilang dalawa. Nang pumasok si kuya ay magkakasama kaming umakyat sa Quantum sa second floor kung nasaan ang mga laro. Wala akong pakialam kung ma-out of place siya sa amin. Basta masaya kaming tatlo at siya magbabayad. Kuya, kuha mo kami ng coins. Utos ko sa kanya. Dinuro pa niya ang sarili. Oo, maglalaro kami, bilisan mo. Nagmamadali kong sabi. Napabugas yan ng hangin at tinalikuran kami. Hindi kaya magalit ang kuya mo? Para tayong mga batang nakawala sa kural. Wika ni Kiray na ikinatawa namin ni May. Yun naman talaga ang plano ko, ang inisin si kuya ngayon para makaganti man lang ako sa kanya. Wow, ang dami! 50 piraso ng coins ang ibinigay niya sa amin. Syempre, hinati-hati namin yung tatlo. Sumakay kami sa car, sa motorbike, nagbaril-barilan, kaming tatlo at nag-shoot ng ball. Mabilis na naubos ang coins namin. Dahil tatlo kami nagamit. Kuya, more pa please. Nagpapi ice na ako at napabuntong hininga ulit siya nang bumalik para magpalit ng coins. Nakita namin yung live video, okay. At sinubukan din namin kahit boses pala kaming tatlo. Kita ko na ang pamumula ni kuya at pakamot-kamot sa ulo pero nag-enjoy pa kami at panay ang tawanan naming tatlo. Nang maubos ulit ang coins namin ay lumapit ulit ako kay kuya. That's enough. Kumain na tayo.
Seryosong sabi niya. Ayoko pa sana pero mukhang PG na din ang mga kasama ko. Nagpunta kami sa fast food at nag-order kami ng maraming pagkain. Gusto niya sana sa restaurant kami kumain pero tumanggi ako at sinang-uyunan naman ako ng dalawa. Syempre, plano ko pa rin yun. Ang ending, pumila pa siya para makakuha ng order. Kaya niyo bang ubusin lahat yan? Nakataas ang makapal niyang kilay na tanong. Aba, oo naman. Sa muol na sagot ko. Hoy, don't talk when your mouth is full. Saway ni Kiray sa akin. Kasya pa nga eh. Nilakihan ko ng kagatang burger at para na akong chipmunks na kumakain. Naiiling na lamang si kuya habang nakatingin sa akin. Pinilit ko talagang ubusin ang order ko sa dami ng in-order namin. Tapos, kaunti lang ang kinain ni kuya. Busog na busog ako pero inaya ko pa sila na mag-Starbucks. May dambuhala ba dyan sa tiyan mo? Ang dami mo namang nakain. Gusto mo pa ng cake? Tanong na naman niya sa akin. Nagpa-order kasi ako ng tiramisu cake at coffee latte. Same din ang order nilang dalawa. Umorder ka na lang at nami-miss ko ng kumain ng cake. Utos ko sa kanya. Tumayo siya sa upuan at nagpunta sa counter. Fatima, hindi ko na ata kayang kumain ng cake at uminom ng kape. Reklamo ni May habang nakahawak sa kanyang tiyan. Oo nga, tinatawag na rin ako ng kalikasan. Dagdag pa ni Kiray. Ano ba kayo? Bilisan nyo na lang kainin para makauwi na tayo. Masakit na rin ang tiyan ko ano? Litanya ko sa kanila. Paanong hindi sasakit? 3 burger ba naman ang tinira mo? Litanya ni Kiray. Nang bumalik si kuya ay dala na niya ang 2 tray. Kinuha namin ang mga order namin at pinilit namin kainin kahit mga busog na kami. Fatima, nakaumang na, nakangiwing sabi ni Kiray. May comfort room sila dito. Wika ni kuya sabay turo sa dulo. Pipigilan ko pa sana si Kiray pero para siyang ninja na mabilis na nagtungo sa banyo. Nagulat ako nang sumunod na din si May. Ikaw, hindi ka magbabanyo? Tanong niya sa akin. Hindi. Bakit naman ako magbabanyo? Diyan ka lang ha, silipin ko lang yung 2. Iniwanan ko siya sa table namin at nagbandali akong nagpunta sa comfort room. Mga pasaway talaga kayo. Bakit ngayon pa kayo nagbawas? Nakakaya tuloy kay kuya. Okay na sana yung plano natin eh. Litanya ko sa kanila nang madatnan ko silang hawak pa rin ng tiyan. Anong okay dun? Muntik na kaming maimpatyo sa dami ng order mo. Nakangiwing sabi ni Kiray. Biglang sumakit ang tiyan ko at kagad akong pumasok sa cubicle na makaraos ako ay nakahinga ako na maluwag. Inayos namin 3 ang sarili bago lumabas sa parang walang nangyari. Ngunit nang papalapit na sana kami sa table ay nakita namin si Charisma. Nakaupo siya sa tapat ni kuya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong ni May. Oo nga, baka pinapunta ng kuya mo. Wika naman ni Kiray. Lumapit kami sa table at kanya-kanya kami ng upo sa upuan namin. Hi Fatima, kasama niyo dapat ako kaso nalito ko ng dating. Sumama kasi ako sa medical mission para mag-volunteer kaya humabol na lang ako. Nakangiting sabi niya. Napatingin ako kay kuya at sinimangutan ko siya. Mauna na kaming umuwi kuya. Nakakahiya naman kay Charisma kung uuwi na kaagad tayo. Seryosong sabi ko sa kanya pagkatapos ay tumayo na kaming 3. Nandyan na rin kasi ang sundo ni Kiray at ihahatid na lang niya si May. Iba ang daan ko kaya sasakay na lang ako ng jeep. Tumayo si Charisma. Okay lang, pagod na rin naman ako kaya magpapahatid na lang ako sa kuya mo. Nakangiting sabi niya. Nagpaalam ako sa 2 at sumakay na rin sila sa kotse ni Kiray. Samantalang ako, sumakay sa likuran dahil sa unahan si Charisma na unang sumakay at magkatabi sila ni kuya. Habang nasa biyahe panay ang sulyap ko sa 2. May pinag-uusapan sila pero hindi ako makarelate kaya hindi ako nakikinig. Ilang minuto din na naging biyahe namin. Bago nakarating sa bahay, bumaba ka na Fatima, ihahatid ko lang si Miss Charisma. Utos ni kuya sa akin. Dapat hinatid mo muna ako. Nadaanan na naman natin yung bahay namin. Narinig ko sabi ni Charisma. Masamang tingin ang ipinukol ko kay kuya. Kinuha ko ang bag ko at bumaba ko ng kotse. Pabagsak kong isinara ang pinto at walang paalam na akong pumasok sa loob. Hilam ang luha na umakyat ako sa aking kwarto. Pagpasok ko isinara at inila ko ang pinto bago ko nagbihis. Matutulog na sana ako pero nakarinig ako ng katok. Fatima? Boses ni kuya narinig ko. Hindi ako tumayo. Fatima! Tawag niya ulit. Pinatay ko ang ilaw at nahiga na ako. Maya-maya pa hindi ko na siya narinig na kumatok sa pinto ko. Akala ko ayain niya ako mag-isa sa mall, yun pala.
May plano siyang isama si Charisma. Magiging chaperon pala ako ng dalawa kung nagkataon na hindi ko sinama si Kiray at May. I hate you, kuya. I hate you. Hindi mo talaga ako kakausapin? Pangungulit ni kuya na makasakay na ako ng kotse dahil siya na naman maghahatid sa akin ngayong araw. Simula kaninang umaga ay ilang beses niya na akong tinangkang kausapin. Ngunit masama talaga ang loob ko sa kanya. Hindi ko na siya pinansin at nilakasan ko ang volume ng headphone ko. Pagkadating namin sa gate ng university ay bumaba na ako kaagad. Fatima! Tawag niya sa akin ngunit hindi ko na siya nilingon pa at nagbadali na akong naglakad papasok ng gate. Ayoko din na ganito kami ni kuya pero hindi ko kayang pilitin ang sarili ko maging okay. Nasasaktan ako at hindi ko alam kung paano ito sasabihin o ipapaliwanag ang nararamdaman kong ito. May problema na naman ba? Bakit kasing haba ng San Alfonso Bridge yung face mo? Bungad sa akin ni Kiray nang salubungin niya ako sa room namin. Iniwasan ko siya at naupo ako sa upuan. Abala sa pagbabasa ng novel si May at walang pakialam sa ingin ng mga kaklase. Hoy, para saan ba't naging kaibigan mo kami? Kung hindi mo rin naman sasabihin ang problema mo. Pangungulit pa niya sa akin. Baka masakit pa rin ang tiyan. Sabat ni May at bumaling ulit sa binabasa niyang book. Nasinghap at bumuntong hininga ako. Nagsiselos ako. Sagot ko kay Kiray. Napatingin sa akin ang dalawang kaibigan ko. Kanino? Kay Kevin? May bago ba siyang nililigawan? Sunod-sunod na tanong ni Kiray na kinakunot ng noo ko. Hindi. Nagsiselos ako kay kuya at kay Charisma. Pag-amin ko sa kanila. Ano? What? Bulalas nilang dalawa. Napatingin sa amin ang iba naming kaklase. Sige, lakasan niyo pang dalawa para malaman din nila. Wika ko sa dalawa kong katabi. Inilapit niya ang mukha sa tenga ko. At bakit ka naman nagsiselos sa kanilang dalawa? Tanong ni Kiray. Baka naman busy na si kuya mo kay Miss Charisma at hindi ka na naaalagaan. Napatingin ako kay May. Tama naman ang sinabi niya. Simula nang magkasama si kuya at Charisma sa vineyard ay naging mailap na si kuya sa bahay. Palagi na lamang siyang late na uwi at palagi ko na lamang naririnig ang pangalan ng babaeng yun. Nagpunta pa yun sa amin at humabol din sa amin kahapon. Tama ako, di ba? Si kuya mo lang kasi nagbibigay ng atensyon sa'yo. Kaya ngayon na may girlfriend na siya, syempre itsyapwera ka na. Ganon talaga yun. Dagdag pa ni May at tama na naman siya sa part na yun. Kahit hindi ko pa alam kung girlfriend nga ni kuya ang Charisma na yun. Kinabahan ako dun ah. Akala ko naman may gusto ka na sa kuya mo. Kapag nagkataon, it's us against the world. Ang kahihinat na ng love story niyo. Mula kay May ay napalipat ang tingin ko kay Kiray dahil sa sinabi niya. Bakit? Tanong ko sa kanya. Ang pagkakaalam ko kasi magkapatid lang kami dahil inampon ako ni mama pero hindi naman kami magkadugo. Anong bakit? Magkapatid na rin kayo kahit ampon ka lang ano? Sa mata ng mga tao at ang batas, legal ka niyang kapatid. Saka isa pa, ang laki ng tanda mo sa kuya mo. Alam mo naman ang mga tao, judgmental, hindi lang yun. Kilala si Gobernur bilang butihing gobernadora at mahal na mahal siya ng mga tao dito sa Laguna. Kaya kapag natakbo siya ay sigurado na napanalo. Kapag nagkataon na nagkagusto ka sa kuya mo at nagkagusto din siya sa'yo, doon mag-uumpisa ang us against the world na tinutukoy ko. Mahabang paliwanag niya. Ngayon ay naintindihan ko na kung bakit at sigurado akong alam din ni kuya ang bagay na ito. Mas lalo akong nalungkot dahil sa narinig ko. Wala akong karapatan na magselos sa kanila ni Charisma dahil kapatid lang niya ako. Dapat hindi ko siya inaaway ng ganun. Buong klase ay lutang ang isip ko. Palagi ko kasing naaalala yung mga ginawa ni kuya para sa akin. Mali na isipin kong parehas kaming may espesyal na nararamdaman para sa isa't isa dahil magkapatid kaming dalawa. Na mag-uwian ay nagpa siya akong kausapin na siya pero hindi siyang sumundo sa akin kundi si mama. Ma? Nakangiting salubong ko sa kanya nang makita kong bumaba siya sa kotse. Nagulat ka no? Ako munang susundo sa'yo pero bukas si Kuya Alan mo na. Hinalikan ko siya sa pisngi at pinasakay na niya ako sa kotse. Bakit po pala kayong sumundo sa akin? Hindi kayo busy sa store? O sisa ko? May malaking grocery store si mama sa bayan kaya palagi din siyang umaalis at wala sa bahay. Mula daw ito sa kanyang mga magulang kaya siya nagpatakbo nito. Umalis na si kuya mo kanina.
Hindi ko alam kung kailan babalik. Napatingin ako sa kanya nang sabihin niya yun. Umalis? Saan po nagpunta? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Hindi ba nasabi sa'yo ng kuya mo na pupunta siya ng Spain? Awang ang labi ko nang sabihin niya yun. Hindi ko alam na may plano pala siyang lumabas ng bansa. Wala pong sinabi si kuya, mama. Bakit po siya umalis? Gusto kong maiyak dahil nalulungkot ako nang malaman ko na wala si kuya sa bahay at hindi ko alam kung kailan siya babalik. Inutusan siya ng papa mo na mag-training sa kilalang sikat na gawaan ng wine doon. Malaki ang may tutulong noon sa negosyo natin, anak. Hindi ko alam ang ibang detalye basta yun ang narinig kong usap ng ama mo at ng kuya mo. Paliwanag ni mama. Kung alam ko lang na umalis si kuya, sana kinuusap ko na lamang siya. Sana nakapagpaalam man lang ako sa kanya. Anak, huwag ka na malungkot, pwede naman nating tawagan ng kuya mo anytime. Baling ni mama nang mapansin ang pagtahimik ko. Opo, tipid na sagot ko sa kanya. Nang umuwi kami sa bahay ay kaagad ko siyang tinawagan. Pero ring lang ng ring ang phone niya. Ilang beses ako nag-miss call sa kanya hanggang sa sumakit na yung daliri ko sa kape pindot at nag-out of coverage na din siya. Lumipas ang 3 araw na wala akong balita. Kahit sila mama at papa hindi rin siya nakakausap. Minsan napapaiyak na lamang ako sa kwarto ko. I miss him. I miss him so much. Gusto ko siya makita at makausap. Pero busy siya palagi. Uy, may bagong upload ang kuya mo. Bulalas ni May na kinagulat ko dahil andito kami sa kantin. Inago ko ang phone niya at hindi ko maiwasan ang mapangiti na makita kong picture niya. May hawak siyang isang kumpol na malaking ubas at sa tingin ko ay nasa grapes farm din siya. May mga wine din siyang hawak at may picture din na nasa factory siya. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko yung last picture. Hindi ako pwede magkamali. Kahit nakatalikod sa camera alam kong si Charisma yun. Nahagip lang siya ng camera at nakafocus ito kay kuya. Yun talaga ang una kong napansin. Si Charisma ito, diba? Kasama siya sa Spain ng kuya mo? Tanong ni Kiray. Naburang ngiti ko sa labi at napalitan ito ng galit. Kaya pala hindi niya sinasagot ang tawag ko. Hindi lang siya busy sa pag-aaral kung paano gumawa ng mas masarap na wine. Busy din siya kay Charisma. Inabot ko kay May ang phone niya. Simula ngayon hindi ko na siya iisipin pa. Simula ngayon kakalimutan ko na itong nararamdaman ko para sa kanya. Hoy, okay ka lang ba? Tanong ni Kiray nang makita niya akong nagpupunas ng luha. Wala, ito, napuwing lang ako. Pagdadahilan ko. Ilang araw at gabi kong iniintay na tumawag siya sa akin. Pero ni isang kahit text man lang, hindi niya ginawa dahil kay Charisma nakalimutan niya na ako. Sabi niya sa akin, hindi niya ako hayaang masaktan. Pero siyang dahilan kung bakit ako nasasaktan ngayon. Kaya hindi na ako papayag na makagulo pa siya sa isip ko. Kung gusto niya kalimutan ako, kakalimutan ko na rin siya. Nang umuwi ako sa bahay ay nagpalit ako ng bagong SIM card. Nag-unfollow din ako sa lahat ng social media niya at gumawa ako ng bago kong Facebook. Hindi ko na rin siya tinatanong kay Inang Carmen at simula ngayon, gagawin ko na ang lahat ng gusto kong gawin. Wala na makakapigil sa akin. At kahit bumalik pa siya, hindi na ako makikinig pa sa kanya. Fatima, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Kiray na magkita ulit kami sa school. Nagpagupit at kulay kasi ako ng buhok. Naglagay din ako ng manipis na lip tint at foundation. At may basbas ito ni mama. Siya pa nga namili ng pampaganda ko mula ulo hanggang paa. Pati skincare at sinamahan din niya ako magpunta ng spa salon. Ito ang banding namin ngayon at masaya naman ako. Dahil hindi na ako mukhang haggard, saka iisip kay kuya. Ano ba kayo? Nag-ayos lang ako. Ako pa rin to. Litanya ko sa kanila. I want to change myself for better. Halos hindi ka nga namin nakilala. Lalo lamang dadami ang manliligaw mo. Papuri ni Kiray sa akin na kinangiti ko lang. Hindi ko intensyon na magpadami ng manliligaw. Ginawa ko ito para sa aking sarili. Akala ko ba ayaw mong gamitin si Charisma para makalimutan mo ang nararamdaman mo para sa kapatid mo? Eh bakit pinapunta mo siya dito? Binaba ko ang bote ng wine at bumalik kay Anthony. Hindi ko siya pinapunta dito, si Daddy ang nagpapunta sa kanya dito. Sagot ko sa kanya, 1 buwan na rin ang nakalipas nang alukin ako ni Daddy na magpunta ng Spain para mas matuto pa sa pagpapatakbo ng grape vineyard namin. 1 buwan pa nga lang, marami na akong natutunan. 2 linggong na natili si Charisma dito. Magkahiwalay kami ng tinutuluyan
dahil may kamag-anak siyang nakatira malapit dito sa House of Blend kung saan ako nagtitraining. 2 years ang binigay sa akin ni Daddy na panahon na tinanggap ko naman ito para makaiwas na ng tuluyan kay Fatima. I'm doing this to protect her. Botong-boto talaga si Tito kay Charisma para sa'yo. Baka naman meant to be talaga kayo. Yun nga Anthony kahit kasama ko si Charisma, si Fatima pa rin ang laman ng isip at puso ko. Charisma is a good woman. I tried na ilipat sa kanyang atensyon ko pero habang pinipigilan ko ang sarili kong isipin si Fatima at ituon ang atensyon ko sa babaeng nandyan at mahal ako. Lalo lamang lumalala ang nararamdaman ko para kay Fatima. I don't know why. Ilang araw ko pa lamang siyang hindi nakikita parang gusto ko nang umuwi. I don't have self-control when she's near with me. Pahayag ko. Kay Anthony ko lang sinasabi ang lahat ng ito dahil siya lamang ang malapit na kaibigan ko. That's a big problem bro. Mahaba pa ang 2 taon. Marami pa magbabago. What if pag uwi mo may boyfriend ang kapatid mo? Hindi malayong mangyari yun. Kian, maraming nagkakagusto sa kapatid mo. Naupo ako sa upuan at pinagmasdan ng wine glass na may lamang alak. Kung mahal ko pa rin siya pagkatapos ng 2 taon, I don't care kung may boyfriend na siya but I trust her. I know na hindi siya papasok sa relasyon dahil bata pa siya. Pagkatapos namin mag-usap at uminom ng wine, ay nagkanya-kanya na kaming pasok sa room namin. Gusto ko siyang tawagan pero kailangan ko pigilan ang sarili ko. Dahil kung hindi, mababaliwala ang pagkakalayo ko para makaiwas sa kanya. Sa mga sumunod na buwan ay mas naging abala ako dahil umuwi muna si Anthony sa Pilipinas para asikasuhin ang winery business namin. Nanatili ako dito at ginugol kong sarili sa pag-imbento ng mga wine. Malaki ang naging tulong nila sa akin. Plano ko din na magpatayo ng restaurant dito sa Spain para naman mas lumawak ang negosyo namin at matikman din ng mga banyag ang pinagmamalaki naming wine. Kumusta ka na? Hindi ka ba uuwi sa Christmas? Tanong ni Charisma nang tawagan niya ako. Hindi. Tipid na sagot ko sa kanya. Wala kang kasama na magsa-celebrate. Gusto mo ako na lang ang pumunta dyan? No Charisma, hindi na kailangan. May mga maiiwan naman dito sa vineyard. Sila ang makakasama ko, it's okay. Nalungkot siya sa sinabi ko simula nung umalis siya ay hindi na siya nakabalik dito. Naging abala kasi sila ni Mayor De Villa at mabuti na rin yun dahil wala na akong dadahilan para sa kanya. Hindi ko siya pinapaasa. I just need to be nice to her because of Daddy. Pagkatapos namin mag-usap ay pinatay ko na rin ang tawag at nagpahinga na rin ako. 2 days past ay nag-uwian ng ibang trabahador sa kanilang pamilya. Iilan lang kaming naiwan dito. Niyaya ako mag-Noche Buena sa bahay ni Mr. Case kaya baka sumaglit ako doon. Naghanda lang ako ng makapal na damit dahil sobrang lamig ngayon dito sa Spain. Inayos ko na rin ang mga kalat sa kwarto ko pagkatapos ay tinawagan ko si Mami at Daddy para mabati ko sila. Anak, kumusta ka na dyan? Sabi ni Anthony, you're doing great. Tinawagan ko si Mr. Case at pinuri ka niya dahil sa sipag at bilis mong matuto. Wika ni Daddy nang sagutin niya ang tawag ko. I'm okay Dad, take care always. Next year ako uuwi, pasabi kay Mami. Wag na siya malungkot, I'm okay here. Nasa grocery sila ng kapatid mo. Mamimili para mamaya. Imporma ni Daddy. Okay, I have to go, Merry Christmas. Pinatay ko na ang cellphone at naupo ako. Kahit hindi kami nagkakausap ni Fatima, I know what happening to her. I secretly called her friends para alamin ang kalagayan niya. Nagkasya na lamang ako sa pagtitig sa mga stolen shot na pinapadala sa akin ng mga kaibigan niya. She doesn't know about it. Ang alam niya ay wala akong pakialam sa kanya. I miss her so much. 1 taon na lamang ang iintayin ko. Makikita ko na siyang muli at wala pa rin nagbabago sa nararamdaman ko para sa kanya. Kinagabihan ay nagtungo ako sa bahay ni Mr. Case. Ipinainom niya sa akin ang iilan sa mga mamahalin niyang koleksyon ng red wine at white wine. Maliit lang ang pamilya niya kaya kaunti lamang kami nagsalo-salo. Past 1 a.m. nang bumalik ako sa vineyard, ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko si Charisma na naghihintay sa akin sa labas nang tinutuluyan ko at nanginginig na sa lamig. Charisma, what are you doing here? Nag-angat siya ng tingin sa akin. Akala ko mag-isa ka magsa-celebrate. Sasamahan sana kita kaso wala ka pala dito. Sagot niya. Namumula na mukha niya sa lamig. Kagad kong binuksan ang pinto at pinapasok ko siya sa loob. Naglagay ako ng mga kahoy sa fireplace para maibsan ang lamig na nararamdaman niya. Nagtanggal siya ng jacket dahil basa na ito ng snow.
Paano kung hindi ako umuwi kagad? Di nanigas ka sa labas. Sermon ko sa kanya na ikinangiti niya. I'm serious, don't smile at me. Paano kung may nangyari sa'yo? Kumuha ko ng makapal na kumot at ikinumot ko sa kanyang katawan. I thought wala kang pakialam sa akin, kaya masaya ako kahit papano na nag-aalala ka. Napabuntong hininga akong naupo sa tapat ng upuan niya. Charisma. Kian, mahal kita. Simula pa noon, mahal na kita. Hindi ko alam kung bakit parang ang manhid mo. Ginagawa kong lahat para mapalapit sa'yo. Kahit nakakahiya, kinakausap ko pa si Tito. Para lang tulungan niya akong magkalapit tayo because I really like you. Pero bakit ganun? Kahit katiting wala akong nararamdaman na gusto mo din ako. Sabihin mo nga, anong klase bang babae ang gusto mo? Kasi kaya kong baguhin ang sarili ko para sa'yo. Pagtatapat niya sa akin na hindi ko inaasahan. Charisma, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo. Walang mali sa'yo. Then why? Bakit ayaw mo sa akin? Napabuntong hininga ako, tumayo sa upuan. Humarap ako sa fireplace at ang desisyon na sabihin sa kanya ang totoo. I'm in love with someone else. Dumaan ang katahimikan sa aming dalawa. Nang tingnan ko siya ay lumuluha na siya. Si Lorena pa rin ba? Hindi na siya babalik, Ian. Ang balita ko nga nag-asawa na siya. Hindi siya. Hindi ko kailangan sabihin sa iyo ang lahat. I'm so sorry. I tried, Charisma. Maniwala ka, sinubukan ko pero kailangan ko munang mabago nararamdaman ko para sa taong yun. Tumayo siya at ibinaba ang makapal na kumot sa upuan. Kinuha niya ang jacket niya at nagmamadaling iniwan ako. Charisma, ihahatid na kita. Habol ko sa kanya, nilingon niya ako at pinahid niya ang kanyang luha. Huwag mo na akong ihatid. Kaya kong umuwi mag-isa. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na siya. Bumalik ako sa loob ng bahay at naupo ako sa couch. I hope makahanap din siya ng lalaking mamahalin niya. At hindi ako yun. Kinuha ko ang phone sa bulsa dahil nag-vibrate ito. Tiningnan ko ang family picture na sinend sa akin ni Mami. Hindi ko maiwasan na mapangiti dahil nakikita kong malaki na pinagbago ni Fatima mula nang umalis ako. Nasa phone ko lahat ang mga pictures niya. Para kapag namimiss ko siya, tinitingnan ko lang ito. Nag-send din si Mami ng video kung saan kumakanta at may pagsayaw pa si Fatima. Rinig ko pa ang pagpalakpak ni Mami at Daddy sa kanya. She's now 16 years old at mas lalo pang humubog ang katawan niya. 2 taon na lamang nasa legal age na siya. Another 1 year later. Gracias por todo lo que me enseñas in your case. Nakangiting pasasalamat ko sa kanya. 2 taon ko na din naging tahanan ng House of Blend. Kaya hanap-hanapin ko ng husto ang lugar na ito at paniguradong babalik ako dito. Inihatid nila ako sa airport dahil ngayon ang araw ng uwi ko sa Pilipinas. I'm so excited to share my skills na natutunan ko for the past 2 years of training. Nang makasakay na ako sa airplane ay gusto ko nang hilahin ang oras. Si Anthony ang susundo sa akin at hindi alam nila Mom at Dad na uuwi ako. It's a surprise. 1 buwan na lang gaganapin ang 18th birthday ni Fatima. And I want to be there for her. Dala ko ang wine na ginawa ko for her. Ang may amore. Bro, what's up? Salubong sa akin ni Anthony nang lumabas ako ng departure area ng airport. Tinapik ko siya sa braso. Mabuti naman at hindi ka late. Tinulungan niya akong kunin ang mga bagahe ko at ilagay ito sa likuran ng sasakyan. Ako pa ba? Alam ko naman na excited ka nang makauwi kaya lang. Baka abutin tayo ng hapon. Binuksan ko ang pinto sa unahan at umikot naman siya sa kabila. Okay lang na abutin ng hapon. Basta ilang oras lang ang bibilangin ko. Miss na miss mo na talaga siya, ano? Sinandal ko ang likod at pumikit muna ako para makaipon ng tulog. Ayusin mo na lang ang pagmamaneho. Ibibigay ko sa iyo ang pasalubong ko mamaya sa bahay. Narinig ko siyang natawa. Yes, boss? Kagad niyang pinandar ang kotse. Hanggang sa nakatulog na rin ako sa biyahe. Nang magising ako, ay nasa Santa Cruz, Laguna na kami. Ilang minuto na lang, nasa San Alfonso na kami. Inayos ko ang sarili sa salamin pati ang nagulo kong buhok. Kahit mukha ka pang bago gising, gwapo ka pa din naman. Kailangan mo muna manalamin, he said with his smiling face. Hindi ko na lamang pinansin ang pang-aasar niya. Pagdating namin sa bahay ay sumilip lang ako sa bintana, pinagbuksan na kami ng guard. Ipinark ni Anthony ang kotse sa parking at pagkatapos ay bumaba na ako. Tinulungan niya akong kunin ang mga gamit ko. Kian? Napalingon ako dahil narinig ko ang boses ni Mami. Binitawan ko maleta ko at inilapitan ko siya para mayakap.
I miss you, Mami. Niyakap niya ako na mahigpit at hinalikan ko siya sa noo. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka, sana nakapaghanda kami. I want to surprise you. Where's Dad? Si Fatima, asan sila? Binati muna siya ni Anthony at pumasok na kami sa loob. Si Daddy mo as usual, mamaya na naman ang uwi nun. Si Fatima lumabas kasama si Kevin. Makahulugan akong tiningnan ni Anthony. Kahit hindi niya sabihin, may palagi akong pareho kami ng nasa isip. Pamilyar sa akin ang pangalan niya. Napasinghap ako na maalala ang lalaking yun. Siya yung tumawag kay Fatima at siya din yung palaging kinukwento nito sa akin noon. Maupo ka muna anak, ipaghahanda kita na makakain. Akyat muna ako mami para makawagpalit ng damit. Paalam ko sa kanya. Sumunod sa akin si Anthony dahil tinulungan niya ako magdala ng mga gamit ko. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ko ay wala pa ding pinagbago. Malinis pa din ito at mabango. Inopen ko ang aircon para lumamig ang kwarto. Naghubad ako ng jacket ko at naupo naman si Anthony sa couch. Mukhang naunahan ka ni Kevin na yun ah. Nakangising sabi niya sa akin. Madali lang sa aking alisin sa buhay niya ang lalaking yun. I'm not threatened. Bakit gumalaw yung panga mo? Kanina na sinabi ni tita. Bro, ipapaalala ko lang sa'yo, teenager pa si Fatima. Sa mga ganyang edad, sila nag-e-explore ng mga bagay-bagay. Kaya huwag ka masyado maging mahigpit, hayaan mo muna siyang i-enjoy ang youth niya. Napupuntong hininga ko sa sinabi niya. Nauunawaan ko naman kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi ko mapapayagan ang makuha niya sa akin si Fatima ng tuluyan. Kung hindi man magiging kami, hindi ko rin siya hayaan mapunta sa iba. Pagkatapos ko magpalit ay pinatawag na kami para mag-dinner. Dumating na rin si Daddy dahil tinawagan pala siya ni Mami. Mabuti naman, umuwi ka na. Salubong sa akin ni Daddy. Niyakap ko siya, tinapik niya ako sa likod. I'm okay Daddy pero medyo pumayat ata kayo. Usisa ako dahil malaki ang ibinawas ng kanyang timbang simula nang umalis ako. Oo, madami kasing problema pero don't worry, I'm still healthy. Sumabay na rin siya sa amin na mag-dinner. Pero wala pa din kahit anino ni Fatima akong nakikita. Naku, kapag nakita mo ang bagong villa natin sa vineyard, magugustuhan mo ito. Wika ni Daddy. Nakita ko na ito sa picture na pinadala ni Mami pero excited na rin ako makita ito. Lalo na warehouse at production area ng mga wine. Yes, Daddy. Baka bukas, magpunta na kagad kami ni Anthony doon. Sagot ko. Madami pa kaming pinag-uusapan habang kumakain. Mga ideas kung paano magiging successful ang gold label sa market at ang mga branches na ipinatayo namin sa Luzon area. Natapos na kaming kumain pero hindi pa rin umuwi si Fatima. Ang sarap nitong wine na dala mo anak. Wika ni Mami. It's a fruit wine, Mami. I smile. Nagustuhan niya ang dala ko para sa kanya at meron din si Daddy na mas matapang at mataas ang alcohol content. Naiwan kami sa pool area ni Anthony para makapag-usap. Dahil umakyat na rin sila. Past 7 na. Wala pa rin siya. At hindi man lang bothered si Mom at Dad. Ibig sabihin sanay na sila na gabi umuwi si Fatima. Tinapik niya ako sa balikat. Malay mo tumawag siya kay tita. Sagot niya sa akin. Pagkatapos naming maubos ang iniinom naming whiskey ay nagpaalam na rin siya dahil baka maparami siya ng inom. Nanatili ako sa pool area para kapag dumating si Fatima ako mismo ang sasalubong sa kanya. Ngunit 1 oras na ang lumipas, hindi pa rin siya nakakauwi. Nagpa siya kung umakyat na at nang matanong ko ang pintuan ng kanyang kwarto ay nag-decide akong sumilip sa kanyang room. Pagbukas ko ng pinto ay malaki na ang pinagbago nito. Wala na yung mga stuffed toy na binigay ko sa kanya. Naging plain na ang kulay nito kumpara noon na kulay pink. Malinis din at mabango. Binuksan ko ang aircon at ang maliit na table lamp. May narinig akong dumating na kotse kaya sumilip ako sa veranda. Natanong ko ang pagbaba ng isang babaeng naka-black dress at hapit na hapit sa katawan. Nakalugay ang wavy niyang buhok na hanggang balikat at may bumaba din na lalaki sa kabila. Hindi ako maaaring magkamali. Si Fatima yun. Napakuyom ako na kamao na makita kong hinalikan pa siya nito sa pisngi bago ito sumakay ulit sa kotse at umalis. Imbes na lumabas ay nanatili ako sa room niya. Tumayo ako sa likod ng pinto. Maya-maya pa'y bumukas ng pintuan. Pagpasok pa lamang niya ay nalanghap ko na ang mabango niyang amoy. Nang ilalak na niya ang pinto ay nakita niya ako. Nagulat ako nang sumigaw siya at nagtakip ng mukha. Do I look like a ghost to you? Natigil siya sa pagsigaw at binuksan niya ang kanyang mga mata. Kuya, what are you doing here? Tanong niya sa akin.
Sinuyod ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang simpleng Fatima na iniwan ko 2 years ago ay naging classy, sophisticated, at may kolorete na mukha. Ganyan mo ko sasalubungin? 2 years akong nawala pero tatanungin mo lang ako ng ganyan? Parang sinabi mo na rin na ayaw mo ko makita. Tumaas ang kilay niya at tinalikuran ako. Nagtanggal siya ng sapatos at nagpalitan tsinelas. Naupo siya sa vanity mirror at nagtanggal ng mga suot niyang alahas. Anong gusto mo? Ipagawa kita ng banner, yakapin, halikan, dahil sa wakas umuwi ka na dito? Litan niya na hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Lumapit ako sa kanya pero tumayo siya para magtungo sa cabinet. Bukas na lamang tayo mag-usap, kuya. I'm tired. Kumuha siya ng damit pantulog pero bago pa niya ako talikuran ay hinila ko ang kamay niya. Are you angry? Bakit? Sabihin mo sa akin. Don't make me crazy, Fatima. I tried to contact you pero nagpalit ka ng number at nag-deactivate ka sa social media. Kapag tumatawag ako kay mami, palagi kang wala. Busy, nag-aaral. Sumbat ko sa kanya. Marahas niyang hinilang kami niya sa akin. I don't need to explain kahit ikaw umalis ka nang walang paalam at iniwan mo ko. I'm not your little sister anymore. Kapag nagdebo ako, tatayo na ako sa sarili kong paa. Kung sila mama at papa hindi ako pinababawalan sa gusto kong gawin dahil may tiwala sila sa akin, hindi ako papayag na diktahan mo ko ulit. Get out of my room. Hindi ko napigilan ang sarili kong halikan siya sa labi. Kinabi ko ang batok niya at mas mapusok akong humalik. Sinubukan niya akong itulak ngunit hindi niya nagawa. I bite her lips and kiss her torridly. I don't care if she's angry at me. I wanted to kiss her and lay her on my bed. Kuya! Damn it! I want to kiss her more. Stop! Buong lakas niya akong itinulak at naramdaman ko na lamang ang pagtama na malakas sa sampal niya sa aking pisngi. Nagbagsakan ang kanyang luha at bumalik ako sa realidad. Nabigla rin ako sa ginawa ko. Nadala ako ng aking emosyon. At nakalimutan ko ang bili ni Anthony. Sinubukan ko siyang lapitan ngunit umatras siya. I'm sorry Get out please. Napabuntong hininga ako. Ayoko pa sanang umalis dahil gusto kong mag-usap muna kami. Pero hindi maganda nangyari at wala na akong nagawa kundi talikuran siya. Nilingon ko pa siya bago ako lumabas ng pinto at bumalik sa aking kwarto. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.